Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Maraming salamat sa muling pagbisita sa ating channel. Sa mga team abroad, hello! Sa mga team Pilipinas, kamusta po kayo? Sana'y lahat ay nasa mabuting kalagayan. Marahil kayo ngayon ay kumakain or nagtatrabaho. Salamat po sa pag-play sa atin. Maaari nyo na po kaming mapanood or mapakinggan sa background. Sa mga bago lamang po sa aming channel, welcome po. At ngayon ay sabay-sabay niyo akong samahin para sa panibago nating kwento. Kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang pangalan ng ating bida sa kwento natin ngayong araw ay si Badet, na isang nagtitinda ng kape. At ang title ng ating story ay Tindera ng Kape, na bago ang buhay dahil sa isang desisyon. Ano naman kayang desisyon iyon, Ate Jane? At paano kaya nabago ang buhay ni Badet? Sabay-sabay nating tuklasin. Alas 4 pa lang ng umaga, pero gising na si Badet. Hindi dahil gusto niya, hindi dahil may alarm siyang sinusunod, kundi dahil iyon ang oras na matagal niya nang kinasanayan. Ang oras na kahit pagod ang katawan, kailangan pa rin bumangon dahil walang ibang sasalo sa kanya kundi ang sarili niya. Mahina ang patak ng ulan sa yero ng maliit niyang inuupahang kwarto. Tulo dito, tulo doon. May mga parte ng bubong na tinapalan niya ng karton at plastik. Pero hindi pa rin sapat kapag ganitong kalakas ang ambon. Umupo siya sa gilid ng kama, hinaplos ang noo, at napabuntong hininga. Panibagong araw na naman, bulong niya sa sarili. Sa sulok ng kwarto, naroon ang kanyang maliit na kariton. Hindi literal na kasya sa loob pero ang mga gamit niya para sa pagtitinda ay maayos na nakalagay. Termos, plastik na baso, ilang supot ng murang kape, at lumang kalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinila ang kanyang tsinelas at nagsimulang maghanda. Walang oras para magmuni-muni. Kapag tumigil siya, baka hindi na siya makabangon. Paglabas niya ng kwarto, sinulubong siya ng malamig na hangin. Basa ang kalsada at ang ilaw ng poste kumikislap-kislap. Parang pagod na rin sa pagbibigay liwanag. Hinila ni Badet ang kanyang kariton palabas ng eskinita. May konting hirap dahil madulas ang daan pero sanay na siya. Ilang taon na rin siyang ganito. Ilang taon na siyang nakikipaglaban sa bawat umaga. Pagdating niya sa pwesto, isang sulok malapit sa terminal ng mga jeep at tricycle. Agad niyang inayos ang kanyang maliit na setup. Isang kahoy na tabla ang nagsisilbing mesa at isang payong na itinali sa poste para kahit papaano ay may silong siya. Ay, salamat at hindi pa malakas ang ulan. Bulong niya habang binubuksan ng termos. Sinindihan niya ang kalan at ilang sandali pa'y umuusok na ang tubig. Ang simpleng amoy ng kape ay unti-unting kumalat sa hangin. Isang amoy na para sa iba ay ordinaryo lang. Pero para kay Badet, ito ang amoy ng pag-asa. Hindi pa sumisikat ang araw nang dumating ang kanyang unang customer. Hoy, Badet! Sigaw ng isang lalaki naka-jacket na basa ang buhok. Halatang kagagaling lang sa biyahe. Si Mang Lito, isa sa mga regular niyang suki. Isang jeepney driver na halos araw-araw ay bumibili sa kanya. Maaga ka ngayon sabi ni Badet habang naghahalo ng kape. Wala kailangan kumayod. Isang kape nga, pero pwede bang bawasan mo na lang ulit? Nahihiyang sagot nito. Hindi na nagtaka si Badet. Sanay na siya sa ganitong usapan. Magkano lang naman ang tinitinda niya? 5 piso kada baso. Pero kahit ganong kaliit, may mga pagkakataong kailangan pa ring tawaran. Aba, mura itong kapeng binibenta ni Badet Tumingin siya kay Mang Lito. Napansin ang pagod sa mukha nito. Namumula ang mata at halatang kulang sa tulog. Magkano lang ba dala mo? Tanong niya. 3 lang Pasensya na Badet Bukas na lang ako babawi. Sandaling natahimik si Badet. Sa isip niya, bawat pisong kulang ay malaking bagay na sa kanya. May renta siyang kailangang bayaran, may pagkain pa, at may utang na hindi pa tapos. Pero sa harap niya, may isang taong pareho niyang lumalaban.
Sige, okay lang. Sagot niya at pilit ng ngumiti. Basta bukas ha. Salamat, Badet. Ikaw talaga. Sabi ni Mang Lito habang tinatanggap ang mainit na baso ng kape. Habang pinapanood niya itong humigop, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi lang siya ang nahihirapan. Marami sila. At kahit pare-pareho silang kulang, pilit pa rin silang bumabangon. Gusto ko yung point of view dito ng writer sa part ng kung paano trenato ni Badet yung jeepney driver na minsan talaga kung mag-share ka lang ng kindness to everyone and intindihin din yung kapwa mo, mas magiging magaan ang buhay sa gitna ng mga, alam mo yun, pagsubok na nangyayari ngayon sa bansa. Lahat talaga apektado. So, saludo ako kay Badet. Unti-unting dumami ang tao sa paligid. May mga estudyanteng nagmamadali, mga construction worker na nakasombrero, at ilang pasahero na naghihintay ng masasakyan. Isang baso ng kape ang naibenta ni Badet pero hindi ganong karami gaya ng inaasahan niya. Or ilang baso ng kape ang naibenta ni Badet pero hindi ganong karami gaya ng inaasahan niya. Marahil ay dahil sa ulan, marahil dahil sa panahon, o marahil dahil may iba pang mas pinipili ng mga tao. Bandang 7:00, bahagyang humina ang ulan. Lumabas ang konting liwanag ng araw, pero hindi sapat para painitin ang malamig na hangin. Huminto si Badet, saglit at umupo sa maliit niyang bangkito. Pagod na siya, pero hindi pa tapos ang araw. Kinuha niya ang maliit niyang lalagyan ng pera, isang lumang kahon na may takip. Dahan-dahan niyang binuksan. Mga barya, ilang perasong barya. Binilang niya isa-isa. 5, 10, 15, 20, hanggang sa natapos siya. Tumigil siya, napayuko. Kulang na naman. Ang renta niya ay due na sa loob ng 2 araw at base sa kita niya ngayon, malayo pa siya sa kailangan niyang halaga. Pinikit niya ang mata niya sandali. Paano na to? Hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Wala siyang pamilya na maaasahan. Wala ring kaibigan na kayang sumalo sa kanya. Siya lang, laging siya lang. May dumaan na grupo ng mga tao. Nagtatawanan habang may hawak na branded na kape mula sa bagong bukas na coffee stall sa kabilang kanto. Napatingin si Badet. Makulay ang ilaw, malinis ang pwesto, at halatang mas kaaya-aya kesa sa kanyang simpleng kariton. Napabuntong hininga siya. Siguro, doon na sila bibili ngayon. Hindi niya masisi ang mga tao. Kung siya rin naman ang tatanungin, mas pipiliin niyang mas maganda, mas bago, at mas kompleto. Pero hindi niya kayang makipagsabayan. Hindi pa. Muling bumuhos ang ulan. Mas malakas na ngayon. Napilitan si Badet na hawakan ng payong na nakatali sa poste para hindi ito matangay ng hangin. Nabasa ang kalahati ng kanyang damit. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya umalis. Dahil alam niyang bawat minutong nandyan siya, may posibilidad pa rin may bibili. At bawat pisong kikitain niya ay mahalaga. Lumipas ang ilang oras, halos wala nang dumaan. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan na tunog ng malalayong sasakyan ang maririnig. Dahan-dahang isinara ni Badet ang thermos. Tumingin siya sa langit. Minsan, kailan kaya gagaan? Walang sumagot. Walang himala. Walang biglang pagbabago. Tanging ang malamig na hangin at ang katotohanang kailangan na naman niyang magtiis. Pero kahit na ganoon, tumayo si Badet. Inayos niya ang kanyang mga gamit. At kahit kulang ang kita, kahit pagod ang katawan, kahit mabigat ang loob, pinilit niyang ngumiti. Bukas ulit, sabi niya sa sarili. Dahil sa mundo niya, hindi pwedeng sumuko. Hindi pa. Hindi ngayon. Hindi habang may natitirang lakas para lumaban. Mainit na ang sikat ng araw nang makarating si Badet sa palengke. Basa pa ang gilid ng mga kalsada dahil sa ulan noong madaling araw. Pero unti-unti nang umiinit ang hangin. May amoy ng basang sako, gulay at usok ng tricycle sa paligid. Sa tapat ng tindahan ng kape, supplies,
May dalawang lalaki nagbubuhat ng sako ng asukal habang may nagtatawarang ale sa tabi. Mahigpit ang hawak ni Badet sa maliit niyang pitaka habang nakapila. Paulit-ulit niyang iniisip ang natira niyang pera. Sakto lang iyon kahapon para makabili pa ng ilang araw na supply o gano'n ang akala niya. Pagdating niya sa harap ng tindero, ngumiti siya ng konti. "Kuya, pabili nga po nung dati. 1 kilo muna," sabi niya. Hindi naman agad sumagot ang tindero. Yumuko ito at nagsulat sa maliit na pad, tsaka tumingin sa kanya. "Badet, tumaas na ulit." Nagsalubong ang kilay niya. "Magkano na po?" Binanggit naman ng tindero ang bagong presyo. Parang natuyo ang lalamunan niya. Ha? Kuya, kailan pa?" "Kagabi lang ang dating ng bagong presyo. Di lang naman ikaw ang nagulat. Halos lahat ng bumibili rito nagrereklamo." Tumingin si Badet sa mga sako sa likod ng tindahan. Nandoon lang ang kailangan niya pero pakiramdam niya ang layo-layo. Muli niyang binuksan ang pitaka at binilang sa palad ang mga pera niya. Kulang kahit bawasan pa ang bibilhin. Pwede bang kalahati na lang?" tanong niya. "Pwede, pero konti na lang din ang maiuwi mo." Natahimik siya. Iniisip niya kung paano pagkakasyahin iyon. Kape pa lang ang problema na. May asukal pa, creamer, baso, at uling para sa kalan. "Kuya, pwede bang utangin ko muna kahit konti? Bukas o sa makalawa babayaran ko rin." Umiling ang tendero at halatang naiilang din. "Pasensya ka na, Badet. Mahigpit din kasi sa amin eh. Ilang araw nang tumataas lahat." Dahan-dahang isinara ni Badet ang pitaka. Ramdam niya ang init ng paligid. Pero mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Tumabi muna siya para hayaan ang susunod na customer habang naghihintay sa gilid. Pinanonood niya ang isang lalaki at bumibili ng maramihang supply para sa kape. Hindi man lang ito nag-atubili sa presyo. Siya, 100 lang ang kulang. Pero iyon na agad ang pagitan ng pagtitinda at pagtigil. Sa huli, ang pinakamaliit na kayang bilhin, ang inuwi niya. Parang nakaka-relate ako dito kay Petit ah. Lahat na yata ng bilihin ngayon nagsisitaasan, no? Lalo na yung gasolina. Sa inyo, ano na yung mga nagsitaasan dyan sa presyo? Patuloy tayo. Pagbuhat niya sa supot, hindi iyon sapat para maging panatag. Alam niyang ilang araw lang ito. Baka nga kulang pa. Pagdating niya sa pwesto niya sa terminal, maingay na ang lugar. Nagpapaandar na ng makina ang mga jeep. May konduktor na sumisigaw ng biyahe. May mga estudyanteng naglalakad ng mabilis, hawak ang mga bag nila sa dibdib. Humalo sa hangin ang amoy ng tambucho at pritong saging mula sa kariton sa kabilang gilid. Inayos si Badet ang maliit niyang pwesto. Nilapag niya ang thermos, mga baso at ang konting bagong biling supply. Habang nagsasalin siya ng tubig sa lalagyan, hindi niya maiwasang tipirin ang bawat sandok ng kape. "Konti lang muna," bulong niya sa sarili. Kailangan tumagal. Nang magsimula na siyang magbenta, pilit ang ngiti niya sa mga dumaraan. May ilan pa rin bumibili, pero hindi ganoon karami. Tinitingnan niya ang bawat isa sandok na pulbos na parang ginto. Kapag nasobrahan, lugi siya. Kapag tinipid naman niya masyado, baka naman magreklamo ang customer. Bandang 10:00 may humintong barangay tanod sa tapat niya. Nakaasul na uniforme. May dalang folder at may kasama pang isa. Napansin agad yun ni Badet dahil bumagal ang kilos sa mga tendera sa paligid. May mga nag-aayos ng paninda. May isang nagkunwaring may kausap sa cellphone. "Ma'am?" Tawag ng tanod. Tumayo si Badet ng tuwid. "Opo, taga-barangay kami, routine check lang. May permit po ba kayo?" Parang may humigpit sa batok niya. Wala pa po kuya. Aayusin pa lang po sana." Matagal na po ba kayo nagtitinda rito?" Matagal na rin po pero maliit lang naman po itong pwesto ko." Binuksan ng tanod ang folder at sumulyap sa papel. "Kahit ho maliit, kailangan pa rin ng permit."
Ilang beses na rin na may nagsumbong tungkol sa mga walang papeles dito sa terminal. Pasensya na po, hindi ko po kasi maasikaso. Kapos pa po sa budget. Hindi naging masama ang mukha ng tanod pero hindi rin lumambot. Sanay na siguro ito sa mga ganitong pakiusap. Hindi naman sana nanakot kami pero kailangan ninyong umalis muna kung wala kayong maipapakita. Parang humina ang mga ingay sa paligid sa pandinig ni Badet. Tumingin siya sa kanyang mga gamit. Mainit pa ang tubig, nakasalansan pa ang mga baso. May isang customer pa ngang papalapit pero nang makita ang tanod, lumihis na lamang ito. Kuya, pwede po bang hanggang tanghali lang? Kakaumpisa ko pa lang po eh. Umiling ang kasama nitong tanod. Hindi pwede. Kapag pinayagan ka namin, lahat na lang nandito, ganyan din ang sasabihin. Napalunok siya. Ramdam niyang hiya habang may ilang tendera at driver na palihim na nakatingin sa kanya. Hindi naman siya palaaway. Hindi rin siya pasaway. Kaso, mahirap lang talaga siya. Pero sa sandaling yon, parang wala iyong pinagkaiba. Tahimik siyang nagsimulang magligpit. Kinuha niya mga baso. Itinabi ang lata ng kape at pinatay ang kalan. Mabigat ang dalaw niya. Bawat tunog ng gamit na tumatama sa kariton ay parang paalala na wala siyang laban. Badet, pinaalis ka? Tanong ng isang tendera ng yosi sa tabi. Ngumiti siya ng pilit. Oo permit daw. Nako, matagal na nila yung binabalik-balikan. Wala siyang naisagot. Hinila niya ang kariton palayo sa dati niyang pwesto. Habang umaandar ang maliit na gulong nito sa lubak-lubak na kalsada, nanginginig ang mga thermos at kutsara sa loob. Kumakalansing ang tunog, kasabay ng kumakabog niyang dibdib. Lumipat siya sa mas tagong bahagi ng kanto, malapit sa isang lumang pader na may kupas na posters. Hindi iyon kasing ganda ng dati niyang pwesto. Mas konti ang tao, mas alanganin pa ang daan. Pero wala siyang choice. Pagsapit ng hapon, mas lalo niyang naramdaman ang epekto ng lahat. Ang dati niyang suki, hindi na dumadaan. Mula sa kinauupuan niya, kitang-kita niya ang bagong coffee stall sa kabilang side ng terminal. Mas maliwanag iyon. Mas may maliit na signboard na may malinaw na plastic cover at may menu pang nakasulat sa pesara. May iced coffee, flavored coffee, at kung ano-ano pang pangalan na hindi niya nga kabisado. May dalawang batang naka-apron na mabilis kumilos habang sunod-sunod ang order. May speaker pa silang nagpapatugtog ng mahina. At ang mas masakit, doon niya nakita ang ilan sa mga dati niyang customer. Si Mang Lito na dating tumatawad sa kanya ng piso, may hawak na ngayong malaking plastic na baso na may straw. May dalawang estudyante ring dating bumibili sa kanya kapag umaga. Naroon sa gilid, nagsiselfie habang hawak ang kape nila. Maging si Aling Nena na madalas magsabi ng, "Mamaya ulit, Badet?" ay nakapila rin doon. Hindi dahil galit siya sa kanila. Pero masakit pa rin tingnan. Napatingin siya sa sarili niyang pwesto. Isang maliit na kariton, kupas na takip. 3 customer sa buong maghapon. Ang kape niya, simpleng mainit na timpla lang. Walang design, walang flavor, walang pang-akit kundi murang presyo at tiyaga. Hindi ko sila masisisi. Bulong niya habang pinupunasan ng gilid ng thermos. May dumaan na hangin at sumama rito ang amoy ng bagong timplang kape mula sa stall sa tapat. Matapang ang amoy. May halo pang matamis na syrup. Lumingon ang ilang tao papunta roon, sa pwesto ni Badet. Ang amoy ng kape ay humahalo lamang sa sulok ng daan at sa init ng yero sa likod niya. Palubog na ang araw. Nang buksan niya ang kahon ng barya. Binilang niya ulit ang kinita. Mabagal ang mga daliri niya at para bang alam niya na ang lalabas na bilang pero umaasa pa rin siyang nagkamali lang siya. Ngunit hindi siya nagkamali. Maliit na nga ang kita. Nabawasan pa dahil sa paglipat niya ng pwesto at sa mahal ng supply. Wala na siyang halos maiuwi. Umupo siya sa mababang bangkito at tumingin sa harap. Dumidilim na ang langit. Yung ilaw sa bagong stall,
Mas luminaw habang palabo naman ang palabo ang paligid sa pwesto niya. May mga dumadaan pero iilan na lang tumitingin sa kanya. Hinawakan niya ang gilid ng kariton na matagal niya nang kasama sa pagod at tiyaga. Gasgas na ang kahoy. May lamat ang isang gulong. May punit ng plastic sa takip. Tahimik siyang huminga ng malalim. Pagod na ang katawan niya. Pagod na rin ang isip niya sa kakaisip kung paano babawi bukas. Pero kahit ganoon, hindi pa siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa daan habang isa-isang pinapatay ang mga ilaw ng ibang tindahan at hinihintay na matapos ang araw na parang walang ibinigay kundi panibagong problema. Pagdating ni Badette sa inuupahan niyang kwarto, madilim na ang eskinita. Basa pa ang semento sa labas at may tubig na naipon sa gilid ng kanal. Habang hinihila niya ang kariton paloob, kumaskas ang isang gulong na bakal na frame ng pinto. Pamilyar na tunog iyon. Pero ngayong gabi, mas nakakairata sa tenga. Parang lahat ng gamit niya gusto nang ipaalala na luma na, pagod na, at kapos na. Isinandal niya ang kariton sa sulok. Hindi niya agad hinubad ang tsinelas. Hindi rin siya dumiretso sa higaan. Tumayo lang siya sa gitna ng maliit na kwarto at tumingin sa paligid. Isang electric fan na mahina ang umiikot. Isang lamesang plastic na may mantsa ng kape. Ilang lalagyan ng asukal at creamer. Isang supot ng tinapay na 2 peraso na lamang ang laman sa may bintana. Tumatama ang dilaw na ilaw mula sa poste sa labas. Kupas ang kurtina at gumagalaw ng konti sa hangin. Huminga siya ng mabigat, saka umupo sa sahig. Mula sa ilalim ng kama, inilabas niya ang alkansya. Lumang lalagyan iyon ng biskwit na binalutan niya ng brown tape para hindi halatang may laman. Hindi siya laging naguhulog doon. Kapag may natitira lang, kapag may sobrang barya na hindi niya gagalawin para sa pang-araw-araw, para sana iyon sa emergency. At mukhang emergency na nga. Kinuha niya ang kutsilyo at dahan-dahang binuksan ang takip. Sumingaw ang amoy ng lumang lata at alikabok. Isinubsob niya ang kamay sa loob at ibinuhos sa sahig ang laman. Ilang bariyang gumulong sa tiles. May 2 lukot na 20. Isang 5 piso at mas maraming piso kaysa dapat. Pinaghiwalay niya isa-isa. Sa bawat bilang, mas lalo siyang tumatahimik. 100, 200, 250. Huminto siya. Tsaka muling tiningnan kung may naitabi pa siyang hindi napansin. Wala na. Iyon na lang. Iyon ang huling perang hindi pa niya ginagalaw. Hindi iyon sapat para sa renta. Hindi iyon sapat para sa permit. Hindi iyon sapat para sa panibagong supply. Hindi rin iyon sapat para magsimulang muli. Napaupo siya ng tuwid at napatingin sa pader. May kalendaryo roong luma na. Nakasulat sa isang petsa ang due ng renta. Malapit na. Narinig niya ang tiyan niyang kumulo. Naaalala niyang hindi pa siya nakakapaghapunan, pero hindi niya na yon inintindi. Mas mabigat ang iniisip niya. Kinuha niya ang isang 20 at pinisil sa pagitan ng mga daliri niya. Magaspang na ang papel. Parang ilang beses ang pinapasa-pasa sa kung sino-sinong tao. Naisip niya, gaano karaming ganitong 20 pa ang kailangan niya para makatawid sa isang buwan. Maya-maya ay tumayo siya at binuksan ang takip ng lalagyan ng mga gamit niya sa pagtitinda. Isa-isa niyang inilabas ang mga baso, ang termos, ang sandok, ang lumang tuwalya, ang maliit na lata ng kape, ang kalan. Inilapag niya ang mga yon sa ibabaw ng lamesa na parang nag-i-inventory. Hindi dahil mag-aayos siya para sa susunod na araw, kundi dahil sa unang pagkakataon iniisip niyang baka hindi na siya babalik sa terminal. Napatingin siya sa kariton. Marami na rin silang pinagdaanan niyon. Ilang beses nang nabasa sa ulan. Ilang beses nang naitulak sa putik. Ilang beses na rin niyang inayos ang gulong gamit ang alambre at pako. Noon, kapag tumitingin siya sa kariton, naiisip niya ang pag-asa iyon. Ngayon, parang na lang itong paalala ng pagod. Umupo siya ulit sa bangkito at inilabas ang isang lumang eco bag. Doon niya sinimulang ilagay ang mga gamit. Hindi mabilis ang kilos niya.
Hindi rin mabagal. Yung tipong gumagalaw ka na lang dahil ayaw mong masyadong mag-isip. Inuna niya ang mga baso. Sunod ang mga kutsara. Tapos ang creamer at asukal. Maingat niyang binalot sa lumang dyaryo ang maliit na garapon ng kape. Habang nag-e-empake siya, may mga pumapasok sa isip niya. Baka pwede siyang maglaba sa ibang bahay. Baka pwedeng magbantay sa tindahan ng iba. Baka pwede siyang mag-apply bilang helper sa karinderya. Hindi niya alam kung tatanggapin siya agad. Pero baka mas mabuti na yon kesa naman araw-araw siyang nalulugi. Napahinto siya ng hawakan niya ang thermos. Ito ang unang gamit na binili niya noon nang magsimula siya. Hindi bago iyon kahit noon second hand lang. Pero tuwang-tuwa pa siya nang maiuwi niya. Naaalala niyang halos buong gabi niya iyong nilinis para magmukhang maayos. Buong akala niya dati, kapag nakapagsimula na siya, dahan-dahan ang aangat ang buhay niya. Pero heto siya ngayon, mas pagod kesa noon, mas gipit kesa noon, mas takot kesa noon. Inilapag niya ng dahan-dahan ng thermos at napaupo sa gilid ng kama. Hindi siya umiiyak, pero ramdam sa mukha niya ang bigat. Tulala siyang nakatingin sa mga gamit na nakasalansan sa bag. Sa maliit na kwartong ito, kitang-kita ang totoo. Kapag huminto siya, bukas, wala nang kikitain. Pero kung magpapatuloy siya, baka lalo lang siyang malubog. Maya-maya, tumayo siya at humarap sa salamin na may bitak sa gilid. Maputla ang mukha niya. Nakatali pang buhok niya pero magulo na ang ilang hibla sa noo. May mantsa pa ng kape ang manggas niya. May bahid ng alikabok sa palda. Mukha siyang pagod na pagod. Ano na ba, Dad? Bulong niya sa sarili. Walang sumagot, syempre. Tinanggal niya ang tali ng buhok niya at inayos ulit. Tumingin siya sa sarili niya ng ilang segundo. Saka umiwas ng tingin. Hindi niya kayang titigan ng matagal ang sarili niyang itsura kapag ganitong ubos na ubos siya. Kinabukasan, hindi siya nagmadaling lumabas. Sumisilip na ang araw sa bintana pero nananatili siyang nakaupo sa sahig. Katabi ng echo bag na may laman ng mga gamit. Nakabukas ang pinto ng kwarto para pumasok ang hangin. Pero mainit pa rin. Mula sa labas may maririnig na batang tumatakbo sa eskinita at may nagtitinda ng pandesal na sumisigaw. Normal lang na umaga sa labas, pero kay Badet, iba. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya siyang dalhin pa rin ang kariton sa terminal. Hindi para magbenta ng buong araw, kundi para kunin ang ilan pang natira niyang gamit sa pwesto at tuluyang magligpit. Ayaw niyang basta na lang mawala na parang ninakaw ang sarili niyang kabuhayan. Gusto niyang siya mismo ang magsara. Pagdating niya roon, maingay na ang paligid. May bagong lutong fishball sa kanto. Amoy ang mantika at suka. Nagbubusina ang mga jeep. May mga pasaherong nakapayong kahit tirik na ang araw dahil mainit. Tuloy ang buhay ng lahat. Itinabi niya ang kariton sa dati niyang pwesto, pero hindi na siya naglatag ng maayos. Kinuha lang niya ang natitirang gamit sa gilid ng poste at pinagsama-sama. May ilang dumaan na nakakakilala sa kanya. Oh, Badet, wala kang tinda ngayon? Tanong ng isang konduktor. Wala muna, maikling sagot niya. Bakit, pahinga ba? Ngumiti lang siya ng pilit at nagpatuloy sa pag-aayos. Habang nakayuko siya at tinatali ang lumang trapal, pakiramdam niya ay may matang nakatutok sa kanya. Noong una, hindi niya pinansin. Akala niya isa lang sa mga tambay o pasaherong naghihintay. Pero nang tumayo siya at punasan ng pawis sa noo, saka niya napansin ang matandang lalaki sa kabilang gilid ng waiting shed. Nakasandal ito sa poste. May hawak na tungkod. Simple lamang ang suot. Maputing polo na luma na pero malinis. At kulay abong pantalon. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Hindi estranghero ang mukha. Isa ito sa mga suki niya. Matagal niya na itong nakikita sa terminal. Hindi araw-araw, pero madalas. Tahimik lang umorder, laging mainit na kape.
Walang sobrang asukal. Minsan, uupo sa bench at dahan-dahang iinumin ang binili habang nakatingin sa kalsada. Hindi pa biro, hindi rin masalita, pero maayos kausap. Ngayon, wala itong hawak na baso ng kape. Nakatingin lang. Bahagya namang napahiya si Badet. Parang ayaw niyang makita siyang ganito. Nakahinto, naglilipit, nagliligpit, halatang talo. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga kahon, pero nang mapatingin ulit siya, naroon pa rin ang matanda. Hindi naman masama ang tingin, hindi rin nakakatakot. Tahimik lang. Parang may iniisip. Maya-maya ay humakbang ito ng dahan-dahan palapit. Napahinto si Badet sa pagtitiklop ng trapal. Narinig niya ang tunog ng tungkod na tumatama sa semento. Pagdating sa tapat niya, tumingin muna ang matanda sa kariton, sa mga bag at saka sa mukha niya. Hihinto ka na ba? Tanong nito. Mababa ang boses. Kalmado lang. Hindi naman agad nakasagot si Badet. Saglit niyang kinagat ang labi niya, tsaka tumango ng konti. Kung kayo sa posisyon ni Badet, mga ka-Ate Jane, ano kaya ang pinaka-mainam na gawin? Well, tignan natin kung anong naging sagot ni Badet at kung anong plano niya. Hihinto ka na ba? Tanong nito. Parang gano'n na nga po. Tumanguri ng matanda, pero hindi agad nagsalita. Sumalyap ito sa dati niyang pwesto, tsaka sa bagong coffee stall sa kabilang kanto na punong-puno ng customer. Pagbalik ng tingin nito kay Badet, mas malinaw na napansin niya ang mata ng matanda. Matalas pa, hindi lutang. Parang matagal nang may napapansin. Akalain mo, sabi ng matanda, ikaw pang unang susuko rito. Napatigal si Badet. Hindi niya alam kung ma-offend ba siya o maiiyak. Dahil sa totoo lang, iyon din ang pinakamasakit na naiisip niya mula pa kagabi. Nakatayo pa rin si Badet sa tabi ng kanyang kariton. Hawakan nakatiklop na takapal. Sa likod niya ay dumadaan ng mga jeep na maingay ang makina. May sumisigaw ng, sakay na! At may mga pasahero namang nagmamadaling sumingit sa pila. Sa kabilang kanto, tuloy pa rin ang pila sa bagong coffee stall. Kita niya ang usok ng kape na lumalabas sa makina nila. Sa harap niya, nakatayo ang matanda. Tahimik lang ito pero hindi umaalis ang tingin sa kanya. Akalain mo, ulit ang matanda. Ikaw pa ang unang susuko rito. Napalunok si Badet. Hindi niya alam kung paano sasagot. Gusto niyang magpaliwanag, pero parang wala rin siyang lakas para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi naman po sa gusto kong sumuko, sagot niya. Medyo mahina ang boses. Wala lang po talaga akong choice. Tumingin ang matanda sa kariton niya, tsaka sa mga bag na nakaayos na parang handa nang umalis. Choice? Tanong nito. Ilang taon ka na bang nandito? 3 taon na po, sagot ni Badet. Tumango ang matanda. 3 taon kang gumigising ng maaga. Umuulan man o umiinit, nandito ka. Tapos ngayon, sasabihin mong wala kang choice. Napatingin si Badet sa lupa. May dumaan na tricycle at natalsikan ng putik ang gilid ng tsinelas niya. Hindi niya pinansin. Kung may pera lang po ako, hindi naman po ako titigil. Diretso niyang sagot. Kaso wala na po. Kahit pambili ng supply, kulang na. Pinaalis pa po ako sa pwesto. Lahat na yata nagsabay-sabay na. Tahimik namang nakinig ang matanda. Hindi ito sumingit. Hindi rin ito nagbigay agad ng payo. Hindi na rin po kasi kaya. Dagdag pa ni Badet. Sabay hawak sa gilid ng kariton. Kung ipipilit ko pa, lalo lang akong lulubog. May ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Pero hindi iyon yung nakakailang. Parang parehong nag-iisip. Maya-maya ay umupo ang matanda sa bench sa tabi. Umupo ka, sabi nito. Nag-alangan naman si Badet pero sumunod din. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench. Hawak pa rin ang trapal. May amoy ng kape mula sa kabilang stall. Humahalaw sa usok ng kalsada.
May batang dumaan na may hawak na tinapay. May kagat na at may tumutulo pang mantikilya sa daliri. Tumingin ang matanda sa harap. Saka nagsalita. Alam mo kung bakit ako laging bumibili sa'yo? Napatingin si Badet. Hindi ko po alam pero siguro po dahil mura. Bahagyang umiti ang matanda. Hindi. Dahil kahit simple lang ang tinda mo, hindi ka nandadaya. Hindi ka nagtitipid ng sobra. Kahit konti lang ang kita mo, maayos ang timpla mo. Hindi agad nakasagot si Badet. Hindi niya inaasahan yon. Marami na ako nakita. Tuloy ng matanda. May magaling magtinda, pero hindi marunong magtiis. May marunong namang magtiis, pero hindi marunong maging tapat. Bihira yung pareho. Napayuko si Badet. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas lalo siyang malulungkot. Dahil kahit gano'n ang tingin sa kanya, heto pa rin siya, nahihirapan at handa ng tumigil. Pero hindi po sapat yun, sabi niya. Kung walang puhunan, wala rin po. Tumango ang matanda. Doon na tayo papasok. Napakunot ang noo ni Badet. Po? Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa kanya. Gusto kitang tulungan. Wow, my guardian angel si Badet. Parang hindi naman agad pumasok sa isip ni Badet ang sinabi. Tulungan po? Oo. Puhunan. Napatigil siya. Tumingin sa matanda at saka sa paligid. Parang may inaasahang tatawa o magsasabing biro lang yon. Hindi po ako nakakaintindi, sabi niya. Simple lang, sagot ng matanda. Magbibigay ako ng pera, ikaw ang magpapatakbo ng negosyo mo. Hahatiin natin ang kita. Parang biglang uminit ang tenga ni Badet. Hindi niya alam kung anong unang iisipin. Bakit po? Diretso niyang tanong. Hindi siya sanay sa ganitong alok. Walang kapalit, walang kondisyon, walang kilala. Dahil gusto ko, sagot ng matanda. At dahil naniniwala ako na kaya mong palaguin yan kung may sapat kang puhunan. Pero, hindi niyo po ako kilala. 3 taon na kitang nakikita, sagot nito. Sapat na yon para sa akin. Napahawak naman si Badet sa gilid ng bench. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Magkano pong sinasabi ninyo? Binanggit ng matanda ang halaga. Nanlaki ang mata ni Badet. Hindi niya nahahawakan ng ganong kalaking pera sa buong buhay niya. Hindi po biro yan, sabi niya na halos pabulong. Hindi nga, sagot naman ng matanda. Napatingin siya sa mga kamay niya. May bahid pa ng kape sa kuko. May maliit na hiwa sa daliri na natuyo na. Ito ang mga kamay na sanay sa maliit na kita, sa pang-araw-araw na pagbilang ng barya. Tapos biglang may ganitong alok. Paano po kung malugi? Tanong niya. Risk yun, sagot ng matanda. Pareho nating haharapin. Paano po kung hindi ko kayanin? Titignan natin. Hindi malinaw ang sagot. Walang kasiguraduhan. Walang kontrata. Walang detalye kung paanong sisiguraduhin ang pera. Mas lalo siyang kinabahan. Pasensya na po, sabi ni Badet. Hindi ko po kayo kilala ng ganon. Paano ko po malalaman na hindi po ito panluloko? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kailangan niyang itanong. Hindi naman nagalit ang matanda. Ngumiti lang ito ng konti. Tama lang yan, sabi nito. Dapat ka talagang magduda. Tumayo ang matanda at inayos ang hawak nitong tungkod. Ganito na lang, dagdag pa nito. Pag-isipan mo, ha? Hindi kita pipilitin. Kung gusto mo, bukas dito ulit tayo mag-usap. Paano ko po kayo hahanapin? Dito lang ako lagi dumadaan, sagot nito. Tumingin ang matanda sa kariton ni Badet. Kung aalis ka na, wala ka nang babalikan. Pero kung susubukan mo ulit, baka may mangyari. Pagkatapos noon, dahan-dahan itong naglakad palayo.
Iniwan si Badet sa bench. Hawak pa rin niya ang trapal. Nakabukas pa rin ang bag ng mga gamit niya. Sa paligid, tuloy pa rin ang ingay ng terminal. May tumatawa, may nagmamadali, may nagtitinda. Pero siya, nakaupo lamang. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa isang iglap may dumating na oportunidad. Pero kasabay noon ay may tanong, totoo ba to? O isa lang itong paraan para lalo siyang malubog? Napatingin siya sa bagong coffee stall sa kabilang kanto. Maliwanag, puno ng tao, at mukhang maayos ang takbo. Pagkatapos tumingin siya sa sarili niyang kariton. Pagod, luma, pero kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niya ang susunod niyang desisyon. Pwedeng magbago ng lahat. Napakaswerte naman ang ating bida, no? May nag-offer sa kanya ng ganitong opportunity. Pero gets ko yung hesitation ni Badet, ano? Paano mo naman malalaman na pagkakatiwalaan mo yung taong nag-offer sa'yo ng gano'n, ng basta-basta na lang na hindi mo naman totally kakilala? Magpatuloy tayo. Maghapon na mainit ang panahon pero makulimlim pa rin ang langit. Parang may ulan na gustong bumagsak pero nagpipigil lang. Nakatayo si Badet sa gilid ng terminal, malapit sa dating pwesto niya. Hindi pa rin niya inilalabas ang mga gamit niya sa kariton. Nasa loob lang ang termos, mga baso at ilang natitirang supply. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa mga dumadaan. Pero mas madalas siyang tumingin sa kalsada sa may tapat ng waiting shed. Kanina pa niyang hinihintay ang matanda. Hindi siya mapakali. Ilang beses niya nang binagong sa isip ang desisyon niya. Noong nasa kwarto siya kagabi, gusto niyang kalimutan na lang ang usapan nila. Sobrang dali kasing sabihin ng isang tao na tutulong siya. Pero kapag pera na ang usapan, ibang usapan na yon. Baka bigla itong magbago. Baka may kapalit. Baka mapasama pa siya. Pero kaninang umaga, habang nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatingin sa mga gamit niya, na-realize niya na mas delikado ang walang subukan. Kapag dumilikod siya ngayon, sigurado ang bagsak niya. Kapag sumugal siya, may takot. Pero may konting chance. May narinig siyang tunog ng tungkod na tumatama sa semento. Paglingon niya, nakita niya ang matanda. Pareho pa rin ang ayos nito. Malinis na puting polo, plantsadong pantalon, at ang simpleng mukha na hindi madaling basahin. Walang kasama, walang bodyguard, walang kotse. Naglakad lang ito na parang ordinaryong suki ulit. Akala ko hindi ka na babalik, sabi ng matanda habang lumalapit. Akala ko rin po, sagot ni Badet sabay pilit ng ngiti. Tumango ang matanda tumingin sa kariton. Mukhang hindi mo pa rin nililigpit ng tuluyan. Hindi ko po alam kung matapang lang ako o desperada. Pareho yan minsan, sagot naman ito. Natawa naman ng bahagya si Badet pero sandali lang, mabilis ding bumalik ang kabigatan sa mukha niya. Pinag-isipan mo? Tanong ng matanda. Opo, sabi niya. Pero gusto ko pong malinaw. Ayoko pong mapasubo. Mabuti, sagot nito. Ganyan dapat. Naglakad silang dalawa papunta sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Hindi gaanong matao dahil tanghali na at patapos na ang dagsa ng kumakain. May amoy ng bagong saing na kanin, pritong galunggong at sabaw ng nilagang baka. Sa may sulok ay may bakanting mesa na may kupas na plastic na table cover. Doon sila umupo. Umorder ang matanda ng 2 kapeng barako. Habang hinihintay ang order, inilabas nito sa bagang isang maliit na notebook at ballpen. Wala talagang abogado. Wala ring folder na puno ng papeles. Simpleng gamit lang. Parang ordinaryong usapan. Ganito na lang, sabi ng matanda habang binubuksan ng notebook. Isusulat natin ng malinaw. Magkanong ibibigay ko, para saan gagamitin, at paano ang hatian. Tahimik na nakinig si Badet.
Pinapanood niya ang matanda habang sumusulat. Maayos naman ang sulat nito. Diretso at malinaw. Hindi padalos-dalos. Kada salita iniisip muna. Paminsan-minsan ay tinatanong siya. Magkano ang kailangan mo para makapagsimula ng maayos? Sinabi ni Badet ang tansya niyang halaga. Para sa bagong kariton, para sa mas magandang kagamitan, panibagong pwesto kung kakayanin, permit at dagdag na supply. Hindi na mura ng matanda ang halaga. Hindi rin ito nagulat. Tumango lamang at isinulat. Nakahiwalay dapat ang pang-araw-araw mong gasto sa pera ng negosyo. Sabi nito, Opo, lahat ng gagastusin mo, itatala mo. Opo, kapag kumita, may porsyento ako bilang investor. Pero hindi kita pipigain. Unahin mo muna ang ikot ng negosyo. Napatingin si Badet sa kanya. At talaga po? Hindi ako interesado na pahirapan ka. Gusto kong lumago iyan. Pagdating ng kape, sumingaw ang matapang na amoy nito sa mesa. Mainit ang baso at may konting usok pa. Humigop si Badet pero halos hindi niya malasahan. Masyado siyang nakatutok sa usapan. Pagkatapos magsulat ng matanda, inabot nito ang notebook sa kanya. Binasa ni Badet ang kasunduan. Simple lang. Nakasulat ang halaga ng puhunan. Nakasulat na gagamitin iyon para sa negosyo niya sa kape. Nakasulat ang usapan sa hatian ng kita. Nakasulat din na pananagutan niya ang pagpapatakbo. Pero pananagutan din niyang maging tapat sa bilang. Walang selyo, walang notaryo, walang abogado. Simpleng kasulatan lang. Pwede niyo po ba akong lokohin dito? Tanong niya ng diretsyo. Bahagya namang umiti ang matanda. Pwede. Nagulat si Badet sa sagot. Pwede mo rin akong lokohin, dagdag nito. Dahil wala akong kasiguraduhan sa'yo. Napatingin si Badet sa papel. Totoo nga naman. Kahit sino sa kanilang dalawa pwedeng manloko kung gugustuhin. Walang matibay na proteksyon. Tiwala lang talaga ang puhunan dito. Bakit niyo pa rin gagawin? Tanong niya. Dahil may mga bagay na hindi nagsisimula sa legal. Sagot ng matanda. Minsan nagsisimula muna sa pagkatao. Hindi naman agad nakasagot si Badet. Sa buong buhay niya, mas madalas niyang marinig na mag-ingat sa tao. Huwag magtiwala agad, huwag bastang maniwala. Ngayon may kaharap siyang matanda na handang maglabas ng pera nang walang matibay na panangga. At siya ang pinipili nito. Kinuha niya ang ballpen. Bahagyang nanginginig ang daliri niya habang pumipirma sa ilalim ng papel. Pagkatapos niya, pinirmahan din iyon ng matanda. Pinulit nito ang pahina mula sa notebook at hinati sa dalawang kopya gamit ang carbon paper na dala pala nito sa likod ng bag. Sanay kayo sabi ni Badet. Matagal na ako may negosyo dati, sagot nito. Parang wala lang. Natigil naman si Badet sa salitang yon. Dati? Hindi agad sinagot ng matanda. Tinupilang nito ang kopya niya at inilagay sa bulsa. Ilang minuto pa, nilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa loob ng bag. Pagkapatong ng sobre sa mesa, pakiramdam ni Badet ay biglang humina ang lahat ng ingay sa paligid. Naroon pa rin ang kalansing ng kutsara sa karinderya, ang boses ng tindera, ang busina sa labas. Pero parang napalayo ang lahat. Bilangin mo, sabi ng matanda. Dahan-dahan namang kinuha ni Badet ang sobre. Mainit pa ang palad niya dahil sa baso ng kape. Binuksan niya iyon at sumilip sa loob. Mga perang papel. Makakapal, maayos ang tiklop, bagong withdraw yata dahil malinis pang iba. Hindi niya napigilang mapasinghap. Hindi pa siya nakakahawak ng ganitong kalaking halaga. Kahit na pagsama-samahin pa ang kinita niya ng ilang buwan, hindi iyon aabot sa ganon. Ramdam niya ang bigat ng sobre sa kamay niya. Hindi lang bigat ng pera, pati bigat ng pananagutan. Galing po ba talaga to sa inyo? Tanong niya. Retirement money ko, sagot ng matanda.
Bahagi lang. Hindi po ba kayo natatakot? Siyempre, sagot nito. Pero masayang kung itatabi ko lang at wala namang mangyayari. Napatingin si Badette sa sobre. Saglit siyang naisip ang lahat ng pwede niyang gawin dito. Pwede niyang bayaran agad ang renta niya. Pwede siyang lumipat sa mas maayos na tutuluyan. Pwede siyang bumili ng bagong damit. Pwede siyang mawala. Pwede niyang dalhin ang pera at hindi na bumalik. Ang matanda, mag-isa lang. Wala siyang nakikitang pamilya sa paligid nito. Wala rin kasama'y nagbabantay. Kung gugustuhin niya, baka walang humabol sa kanya. Pumasok iyon sa isip niya ng mabilis at malinaw. At nang maisip niya iyon, kinabahan siya sa sarili niya. Hindi dahil gusto niya talaga, kundi dahil dumaan sa isip niya ang tukso. Humigpit ang hawak niya sa sobre. Tumingin siya sa matanda. Tahimik lang itong umiinom ng kape. Parang hindi nito iniisip na pwede sa isang maling taong mapunta ang tiwala niya. Alam niyo po, sabi ni Badette, pwede ko po kayong takbuhan. Tumigil ang matanda sa pag-inom at tumingin sa kanya. Alam ko, mahinahon itong sagot. Wala po kayong kasiguraduhan. Wala. Paano po kung lukohin ko kayo? Inilapag ng matanda ang baso. Kung lolokohin mo ako, hindi dahil sa kulang ang papel, kundi dahil pinili mo. Diretso ang tingin nito. Walang galit, walang takot. Para lang sinasabi ang isang simpleng totoo. Naramdaman naman ni Badette ang init sa mga mata niya. Hindi siya sanay na pagkatiwalaan ng ganito. Sa buong buhay niya, mas madalas siyang duda ang nakukuha. Mas madalas siyang tinitingnan na baka mandaya dahil mahirap siya. Pero ngayon, may taong hindi mayaman sa itsura, matanda pa, at hawak ang sariling ipon. Pero binibigay iyon sa kanya. Hindi ko po kayo lolokohin, sabi niya. Hindi malakas ang boses niya, pero buo. Hindi dahil sa papel, kundi dahil nagpapasalamat ako. Tumango ang matanda. Parang sapat na yon para sa kanya. Dahan-dahan namang ibinalik ni Badette sa sobre ang pera at inilagay iyon sa loob ng bag niya, sa pinakailalim, sa ilalim ng lumang tuwalya at notebook. Nang tumayo sila mula sa mesa, pakiramdam niya hindi na pareho ang bigat ng balikat niya. Nandoon pa rin ang takot, nandoon pa rin ang duda, pero may kasama na itong direksyon. Paglabas nila ng karinderya, mas maliwanag na ang paligid. Humina ang ulap at sumilip ang araw sa pagitan ng mga poste at bubong. Sa kalsada, tuloy pa rin ang normal na ikot ng buhay. May naghahabol ng jeep, may nagtitinda ng yelo, may batang may dalang tinapay. Hinawakan ni Badette ang strap ng bag niya at tumingin sa kariton. Ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong puro problema ang dala ng bawat araw, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pa saya, hindi pa ginhawa, pero simula. At minsan, sapat na muna iyon para hindi ka umatras. Nakapatong sa mesa ang sobre. Habang nakabukas ang bag ni Badette, nakaupo siya sa sahig ng kwarto, nakaharap sa mga gamit niya. May maliit na notebook sa tabi niya kung saan niya sinusulat ang plano, mga kailangang bilhin, mga babayaran, at kung magkano ang ilalaan sa bawat bagay. Hindi na ito tulad ng dati na basta na lang siya bibili kung ano ang kaya. Ngayon, bawat piso may lugar. Kinuha niya ang isang ballpen at naglista. Kariton, upgrade. Thermos, dagdag. Mas maayos na baso, permit, pwesto. Tumigil siya sandali at tiningnan ang listahan. Hindi niya pa rin lubos maisip na kaya niya nang gawin ang mga ito. Pagkatapos ng ilang oras sa pag-iisip, tumayo siya at inayos ang buhok niya. Kinuha ang bag at siniguradong nakatago ng maayos ang pera at lumabas ng kwarto. Sa labas ay maliwanag ang araw. May init tumatama sa balat pero hindi nakakasunog. Maingay ang eskinita. May batang naglalaro ng goma. May naglalako ng fishball at may kapitbahay na naglalaba habang may radyo sa tabi.
Diretso siyang nagpunta sa gumagawa ng kariton. Sa gilid ng kalsada may maliit na talyer na gawa sa yero at kahoy. May amoy ng pintura, langis, at bagong pinitpit na kahoy. May isang lalaki may hawak na martilyo habang may tinatamaan sa bakal. Kuya, tawag ni Badet. Lumingon naman ang lalaki. Oh, ano kailangan mo? Magpapagawa sana ako ng kariton. Yung mas maayos po kaysa dati. Tinuro niya ang luma niyang kariton na dala niya. Sinuri naman iyon ng lalaki. Kaya yan. Anong gusto mong itsura? Inilabas ni Badet ang notebook niya at ipinakita ang simple niyang drawing. May maliit na bubong, mas matibay na gulong, may lalagyan ng baso, at may konting espasyo para makapag-display. Hindi yon fancy, pero malayo na sa dati niyang kariton. Magkano pong aabutin ito? Tanong niya. Sinabi naman ng lalaki ang presyo. Hindi na siya nagulat. Handa na siya. Gawin niyo po. Makalipas ang ilang araw, natapos ang bagong kariton. Makintab pa ang pintura at mas maayos ang pagkakakabit ng gulong. May maliit na bubong na hindi basta tatangayin ng hangin. May lalagyan pa siya ng menu na nakasulat sa karton na may malinaw na sulat. Habang tinitingnan niya yon, napangiti si Badet ng totoo. Hindi na mukhang basta lang. May itsura na. Pwede na to, sabi niya sa sarili. Sa unang araw na inilabas niya ang bagong pwesto, maaga pa lamang ay naroon na siya sa terminal. Hindi na siya sa gilid na madilim nakapwesto. Nakahanap siya ng mas maayos na lugar. Hindi eksakto sa dati niyang pwesto pero sapat na para mapansin siya. May permit na rin siyang hawak. Nakalagay sa maliit na plastic sa gilid ng kariton. Inayos niya ang mga gamit. Mas maayos ang pagkakaayos ng baso. May hiwalay na lalagyan ng asukal at trimmer. Mas malinaw ang label ng presyo. Habang nagsasalin siya ng mainit na tubig sa thermos, umakyat ang amoy ng bagong timplang kape. Mas malakas ang dating nito ngayon dahil masariwa ang gamit niya. Hindi pa man siya tapos mag-set up, may lumapit na agad. Badet? Napalingon siya. Si Mang Lito. May hawak pa rin itong lumang jacket, pero mas maaliwalas ang mukha kesa dati. Oh, bumalik ka, sabi nito. Oo nga eh, sagot ni Badet na may konting ngiti. Akala ko tuluyan ka na. Hindi pa pwede. Tumawa si Mang Lito. Isang kape nga. Full na ha, hindi na discounted. Napangiti naman si Badet habang nagtitimpla. Sigurado ka? Oo, may pasada na ulit. Habang inaabot niya ang baso, napansin niyang may isa pang lalaking nakapila sa likod. At may isa pa. Unti-unting dumami ang tao. May dalawang estudyante na lumapit. Ate, ikaw pala to? San ka nawala? Sandali lang. Sagot niya habang abala sa paghahalo. Mas maganda ng pwesto mo sabi ng isa. Upgrade, sagot niya na medyo nahihiya pero masaya. Habang tumatagal ang umaga, napansin niya na mas marami nang bumibili. Hindi pa rin kasing dami ng sa kabilang stall. Pero hindi na rin tulad ng dati na halos walang pumapansin. May ilan pang dati niyang suke na bumabalik. Mas okay na to, Badet. Mas maayos sa timpla. Mas mabilis ka na ngayon Sa bawat narinig niyang ganon, parang unti-unti rin nababawasan ang bigat na ilang linggo niyang dinala. Pagdating ng hapon, napaupo si Badet sa bangkito niya sandali. Pagod ang katawan niya, pero ibang klase ang pagod. Hindi na yung pagod na walang kapalit. May kasama itong konting satisfaction. Kinuha niya ang kahon ng pera. Binuksan niya iyon at binilang ang laman. Mas mabagal na ang bilang niya ngayon. Hindi dahil kulang, kundi dahil mas marami na. 1,000, 2,000. Napahinto siya sandali. Hindi pa siya sanay sa ganitong bilang sa isang araw lang. Hindi pa ito malaking negosyo, pero para sa kanya, malaking pagbabago na. Kinagabihan nagkita sila ng matanda sa parehong karinderya. Pareho pa rin ang amoy ng pagkain. Ang tunog ng kutsara at ang ilaw na medyo madilim.
Umupo si Badet sa harapan ng matanda at inilabas ang maliit niyang notebook. Eto po, sabi niya. Isa-isa niyang pinakita ang listahan ng gastos, kung magkano ang ginamit niya sa kariton, sa permit, sa supply. Malinis ang sulat niya. Walang tinatago. Tahimik na binasa iyon ng matanda. Pagkatapos, inilabas ni Badet ang maliit na sobre. Ito po ang share ninyo, sabi niya. Tinanggap naman iyon ng matanda, pero hindi agad binuksan. Tama ba to? Tanong nito. Opo, sinunod ko po ang napag-usapan natin. Hindi ka nagbawas? Umiling si Badet. Hindi po. Tumingin ang matanda sa kanya. May ilang segundong hindi ito nagsalita. Parang sinusuri siya, pero hindi naman nakakatakot ang tingin. Tiwala ang puhunan ko, sabi nito. At mukhang tama ang napili ko. Hindi naman agad nakasagot si Badet. Napayuko siya ng bahagya. Salamat po, sabi niya. Hindi pa tapos. Sagot ng matanda. Simula pa lang yan. Tumango si Badet. Sa labas ng karinderya dumaan ang mga sasakyan. May mga ilaw na gumagalaw sa kalsada. May mga taong pauwi na. May mga kakakain pa lamang. Sa loob ay nakaupo siya sa harap ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya na iniisip kung paano siya babangon bukas. Kasi alam na niya, babangon siya at may dahilan na ulit. Nakaayos na ang pwesto ni Badet at mas maaga pa lang ay may pila na agad sa harap niya. Mainit ang tubig sa thermos. Umaangat ang usok ng kape at mabilis ang galaw ng kamay niya sa pagtitimpla. May halong ingay ng jeep, tawag ng konduktor at usapan ng mga customer sa paligid. Isa pa, Badet. 2 matamis. Yung walang asukal. Sunod-sunod ang order. Hindi na siya nag-iisa sa pwesto. May isang batang lalaki siyang tinulungan na mag-abot ng baso at magligpit. Hindi pa full-time pero malaking tulong na. Habang inaabot niya ang sukle sa isang customer, napansin niya ang matanda na nakaupo sa bench sa gilid. Hindi ito lumapit tulad ng dati. Nakaupo lamang, hawak ang tungkod at nakatingin sa paligid na parang may hinahanap. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Badet. Kuya, sandali muna ha, sabi niya sa batang tumutulong sa kanya. Nagpunta siya sa matanda. Tay, kape po? Tanong niya. Napatingin naman ang matanda sa kanya. Sandali itong nagtagal bago sumagot. Oo, kape. Iba ang tono, hindi na ganong kalinaw. Nag-abot si Badet ng baso, tinulungan siyang hawakan ito. Napansin niyang nanginginig ng konti ang kamay ng matanda. Dahan-dahan lang po, sabi niya. Habang umiinom naman ng matanda, nakatingin lang ito sa baso. Parang hindi nito kilala ang lasa. Parang sinusubukan niyang alalahanin kung ano iyon. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Badet. Hindi agad sumagot ang matanda. Anong pangalan mo? Tanong nito. Napatigil naman si Badet. Ako po si Badet, sagot niya. Badet. Ulit ng matanda. Parang tinutunog ang pangalan. Napansin ni Badet ang kakaiba. Ito ang taong ilang linggo pa lang nakakalipas ay malinaw kausap. Direktang magsalita. Alam ang bawat detalye ng usapan nila. Ngayon, parang may nawawala. Kinabukasan ay ganun ulit. Dumating ang matanda pero hindi na siya nakilala agad. Umupo lamang ito sa parehong pwesto. Tahimik at nang lapitan siya ni Badet, tinanong ulit siya ng pangalan. Sa loob ng ilang araw, mas naging malinaw ang pagbabago. Minsan, hindi na nito alam kung magkano ang binibigay niyang pera. Minsan, sobrang abot. Minsan, kulang. Minsan, tititig lang ito sa hawak niyang pera na parang hindi niya alam kung para saan iyon. Isang umaga, inabot ang matanda ang 1,000 piso para sa isang baso ng kape. Tay, sobra po, sabi ni Badet. Ha? Magkano ba to? Tanong nito habang tinitingnan ng pera. 5 piso lang po. Napakamot ang matanda sa ulo. Oo.
Kinuha ni Badet ang pera at ibinalik ang sukle ng buo. Habang ginagawa niya yon, may kung ano namang pumasok sa isip niya. Kung hindi niya binalik, kung tinanggap niya na lang, hindi naman ito magrereklamo. Hindi naman ito maaalala. At hindi lamang iyon. Naalala niya ang usapan nila tungkol sa hatian ng kita. Kung hindi na marunong magbilang matanda, sino pang makakaalam kung tamang binibigay niya? Kinagabihan nasa kwarto si Badet. Nakaupo sa sahig, katabi ang notebook niya at ang kahon ng pera. Binuksan niya ang notebook at tiningnan ang mga bilang. Kita ngayon, gastos, tubo. May sapat na siya para sa sarili niya. May sobra pa para sa share ng matanda. Pero kung babawasan niya ng konti, halos hindi mapapansin. Kung magtatabi siya para sa sarili niya, mas mapapabilis ang pag-angat niya. Mas mabilis siya makakapag-expand. Mas maaga siya makakapag-ipon. At ang matanda, hindi naman ito malalaman. Wala rin naman itong pamilya na nakikita niya. Walang pumupunta. Walang nagtatanong. Siya lang ang kausap nito sa negosyo. Tahimik ang kwarto. Naririnig lang ang electric fan na umiikot at ang mahingay ng TV sa kapitbahay. Hinawakan ni Badet ang ballpen. Pwede niyang baguhin ang bilang. Pwede niyang bawasan. Walang makakaalam. Napahawak siya sa noo. Hindi naman siguro mali kung konti lang. Bulong niya sa sarili. Pero agad niyang naalala ang unang araw na binigay sa kanyang pera. Yung sobre. Yung paraan ng matanda na walang alinlangan na ibinigay ang retirement money nito. Ang sinabi pa nitong, kung lolokohin mo ko, hindi dahil sa kulang ang papel. Napapikit si Badet. Hindi niya kayang gawin. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa sarili niya. Kung sisimulan niya iyon ngayon, hindi na siya titigil. Paunti-unti, masasanay siya. Hanggang sa mawala ng dahilan kung bakit siya nagsimula. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen. Kinuha niyang isang maliit na lalagyan at iniligay doon ang eksaktong share ng matanda. Hindi niya iyon isinama sa pera niya. Hindi niya iyon ginamit. Inilagay niya iyon sa hiwalay na sobre. Kinabukasan, bumili siya ng maliit na kahon na may lock. Doon niya inilalagay ang share ng matanda araw-araw. Kahit hindi na ito nagtatanong. Kahit hindi na ito marunong magbilang. Kahit minsan, hindi na nito maalala na may parte siya. Isang hapon, habang inaabot niya ang kape sa matanda, tinanong ulit siya nito. Anong pangalan mo? Badet po, sagot niya. Ah, Badet. Ulit ng matanda. Ngumiti naman si Badet kahit may konting kirot. Sa likod ng pwesto niya nakatago ang kahon na may ipon para sa matanda. Walang nakakaalam. Walang nakakakita. Pero araw-araw ginagawa niya ang parehong desisyon. Hindi niya kukunin ang hindi kanya. Hindi niya babaguhin ang bilang. Hindi siya sasamantalahin ang sitwasyon. Habang lumalalim ang gabi at nagliligpat siya ng pwesto, napatingin siya sa maliit na kahon. Hindi iyon malaking bagay para sa ibang tao, pero para sa kanya, iyon ang patunay na kahit may pagkakataon siyang lumihis, pinili niyang manatili. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili mo. At sa araw na yon, tahimik niyang pinanalo ang laban na yon. Maingay ang loob ng maliit na pwesto ni Badet, pero ibang klaseng ingay na yon kumpara sa dati. Hindi na busina ng jeep ang nangingibabaw. Hindi na rin sigawan ng konduktor. Sa halip ay maririnig ang tunog ng baso na nagkakabanggaan. Ang mahinang lagaslas ng espresso machine. At ang usapan ng mga customer na nakaupo sa loob. 2 iced coffee sa table 3. Kuya, refill po. Ate, may wifi po ba dito? Nakatayo si Badet sa likod ng counter. Hawak ang maliit na resibo pad. Nakasuot siya ng apron na kulay brown. May nakasulat na simpleng pangalan ng shop. Hindi pa engrande, pero malinaw at maayos. Sa harap niya, may 3 maliit na mesa na may tigda 2 upuan.
Sa gilid, may isang mahabang bench. May ilaw na hindi masyadong maliwanag pero sapat para makita ang bawat galaw. May amoy ng bagong timplang kape na mas matapang kesa dati. May halong tamis ng syrup at gatas. Hindi na ito kariton. Maliit na cafe na ito. Hindi naging madali ang paglipat. Naalala ni Badet ang araw na unang beses niyang pinasok ang pwesto. Isang maliit na inuupahang space sa gilid ng kalsada. Dating tindahan ng cellphone repair. May kalumaan ng pader, may bakbakang pintura, at may amoy pa ng alikabok at lumang kahoy. Pero nang tumayo siya sa gitna noon, hawak ang susi, iba ang pakiramdam. Kaya ko to, bulong niya noon. Ilang linggo ang ginugol niya sa pag-aayos. Pininturahan ng pader ng kulay na mas maliwanag. Nilinis ang sahig hanggang mawala ang amoy ng luma. Bumili ng second hand sa mesa at upuan. Naglagay ng simpleng ilaw at maliit na speaker. Hindi siya gumastos ng sobra. Pero sinigurado niyang maayos. Ngayon, habang pinapanood niya ang mga customer na pumapasok at lumalabas, napapangiti siya nang hindi niya napapansin. Ma'am Badet, ubos na po yung yelo. Napalingon siya sa likod. Si Jessa, ang una niyang empleyado. 20 taong gulang, masipag at malinis. Mabilis matuto. Dating helper sa karinderya, pero lumipat kay Badet nang marinig na may bagong cafe na magbubukas. May stock pa sa freezer sa likod, sabi ni Badet. Kunin mo na lang. Opo. May isa pang empleyado, si Carlo. Naka-assign naman sa paggawa ng kape. Siyang humahawak sa machine, habang si Badet ang nagmamanage ng orders at pera. Hindi na siya nag-iisa. Nung unay nahirapan siyang mag-adjust, sanay siya lang ang gumagalaw. Siyang timpla, siyang abot, siyang sukli. Ngayon kailangan niyang magtiwala sa iba. Kailangan niyang mag-delegate. Kailangan niyang magturo. Minsan nagkakamali si Jessa sa order. Minsan nasusobrahan si Carlo sa syrup. Pero hindi siya nagagalit agad. Okay lang, ulitin natin. Sabi niya minsan habang tinuturuan si Carlo. Mas importante, tama ang gawa kesa madali. Unti-unti gumagaling sila. Unti-unti umaayos ang sistema. Bandang hapon, halos puno ang cafe. May 2 estudyante na nakaupo sa sulok. May laptop at libro. May isang magkaibigan na nagtatawanan habang umiinom ng iced coffee. May isang lalaki na tahimik lang. Nakatingin sa cellphone habang dahan-dahang umiinom. Habang pinagmamasdan ni Badet ang mga ito, naaalala niya ang dati niyang pwesto. Yung kariton, yung ulan, yung pagbilang ng barya. Hindi niya akalaing aabot siya dito. Sa likod ng counter, may maliit siyang cabinet na may lock. Sa loob noon, may 2 hiwalay na sobre. Isa para sa kanya, isa para sa matanda. Araw-araw pagkatapos ng benta, maingat niyang binibilang ang kita. Inilalagay niya sa notebook ang bawat detalye. Magkano ang pumasok, magkano ang gastos, at magkano ang net. Pagkatapos, sinahati niya ang dapat hatiin. Hindi siya nagbabawas. Hindi siya nagtatago. Kahit hindi na nagtatanong ang matanda. Kahit minsan, hindi na nito maalala ang pangalan niya. Lumalaki ang laman ng sobre para sa matanda. Mas makapal na ito kaysa sa dati. Minsan, binubuksan niya yon para bilangin ulit. Para siguraduhin lang na tama ang lahat. Pagkatapos, binabalik niya sa cabinet at nilalock. Walang nakakakita, pero alam niya. Isang gabi matapos magsara ang cafe, naiwan si Badet mag-isa sa loob. Patay na ang ilaw sa labas. May konting ilaw mula sa street light na pumapasok sa salamin. Tahimik na ang kalsada. Wala ng pila, wala ng order. Umupo siya sa isa sa mga mesa. Kinuha niya ang notebook niya at ang 2 sobre. Binuksan niya ang sobre ng matanda. Maingat niyang binilang ang laman. Ang laki na, bulong niya sa sarili. Hindi niya naman maiwasang mapaisip. Kung kukunin niya kahit konti, hindi agad mapapansin. Kung gagamitin niya para sa expansion, baka mas mapabilis ang paglaki ng cafe. Pero agad niyang sinara ang sobre. Hindi niya na pinatagal ang isip na yon. Binalik niya sa cabinet at nalock.
Pagkatapos ay umupo siya tumingin sa paligid. Ang cafe na to, hindi lang galing sa pera. Galing ito sa tiwala at ayaw niyang sirain iyon. Kinabukasan ay dumating ang matanda. Hindi na ito regular. Minsan isang beses isang linggo, minsan wala pa talaga. Nang makita siya ni Badet na papasok sa cafe, agad siyang lumapit. "Tayo dito po," sabi niya habang tinutulungan nitong umupo. Tumingin ang matanda sa paligid. "Sa'yo to?" tanong nito. "Opo," sagot ni Badet na may konting ngiti. "Maganda," sabi nito na dahan-dahan. Hindi niya alam kung naaalala pa ba nito kung paano nagsimula ang lahat. Pero kahit na ganon, may kakaibang pakiramdam si Badet tuwing naririnig iyon. Nagabot siya ng kape. Libre. Hindi niya na sinisingil ang matanda. Habang umiinom ito ay nakatingin lang sa paligid. Parang sinusubukang unawain ang mga nangyayari. Sa likod ng isip ni Badet ay alam niya. Kung hindi dahil sa matandang to, wala siya dito. At kung hindi siya naging tapat, baka wala rin siyang karapatang manatili dito. Habang tumatagal, mas lumalaki ang pangarap ni Badet. Hindi lamang cafe, hindi lamang pwesto. Kundi isang bagay na kaya niyang ipagmalaki. Pero sa bawat pag-angat, may isang bagay na siyang hindi binibitawan. Ang maliit na kahon, yung 2 sobre, at yung desisyon niya araw-araw na maging tapat kahit walang nakatingin. Dahil alam niya, doon nagsimula ang totoong paglago. Hindi sa laki ng kita, kundi sa kung paano mo pinili na hawakan ang pagkakataon. Nakatayo si Badet sa harap ng counter habang hawak ang papel na kakabigay lamang ng barangay officer. Medyo kulubot na iyon dahil ilang beses niya nang nahawakan mula pa kanina. Sa loob ng cafe, may ilang customer na nakaupo pa rin. Pero hindi na siya makapag-focus sa kanila. "Ate, okay lang po kayo?" tanong ni Jessa. Hindi naman agad sumagot si Badet. Nakatingin lang siya sa papel. Reklamo, food poisoning, demand letter. May halaga na kailangang bayaran. Malaki. Mas malaki pa sa kinikita niya sa ilang buwan. "Sinabi po nila sumakit daw yung tiyan ng customer kahapon," dagdag ni Jessa. Napapikit si Badet sandali. Imposible. Alam niya ang proseso niya. Malinis ang tubig. Fresh ang gatas. Maingat siya sa lahat. Hindi siya pabaya. "Nasaan yung nagreklamo?" tanong niya. "Hindi ko po nakita. May nagdala lang po ng papel." Napahawak si Badet sa counter. Parang biglang uminit ang ulo niya kasabay ng lamig sa dibdib. Kinahapunan, nasa barangay hall siya. Mainit ang loob kahit may electric fan. May amoy ng papel, pawis at alikabok. May mga taong naghihintay sa gilid. May mga nag-uusap sa mesa ng opisyal. Sa harap niya ay may lalaking nakaupo. Siya raw ang nagreklamo. Mukhang hindi niya kilala. "Sumakit po ang tiyan ko matapos akong uminom ng kape sa cafe niya," sabi ng lalaki. Diretso ang tingin nito na parang sigurado. "Sigurado po ba kayo na doon galing?" tanong ni Badet. "Oo, doon lang naman ako uminom bago ako nakaramdam." Napahigpit ang hawak ni Badet sa bag niya. "Hindi po pwede yan. Maayos po ang gamit ko. Hindi po ako nagtitinda ng panis." Sumingit ang barangay officer. "Ma'am, kung hindi po ninyo ito maaayos, baka umabot pa sa mas mataas na reklamo. Mas mabuti pa kung magkaareglo na lang kayo." Binanggit ang halaga. Nanlumo si Badet. Halos mawalan siya ng lakas. Kung babayaran niya yon, baka magsara ang cafe niya. Kung hindi naman, baka lumaki pa ang problema. Paglabas niya ng barangay hall, parang may mas maliwanag ang araw pero masakit sa mata. Naglakad siya ng mabagal pabalik sa cafe. Hindi niya napapansin ang mga dumadaan. Hindi niya naririnig ang mga busina. Ang iniisip lang niya, paano niya babayaran iyon. Pagdating niya sa cafe, tahimik siya. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ni Carlo. Tumangulang siya, pero hindi siya okay. Kinagabihan matapos magsara, naiwan siyang mag-isa sa loob. Naka-off na ang ilaw maliban sa maliit na ilaw sa counter.
Nakatayo siya, nakatingin sa mga mesa. Kaninang hapon, puno ito ng tao. Ngayon, walang laman. Kinuha niya ang notebook. Tinignan ng kita. Tinignan ng ipon. Tinignan ang halaga na hinihingi sa kanya. Hindi kaya. Kahit pagsamahin pa niya ang ipon niya at ang share ng matanda ay kulang pa rin. Napaupo siya sa sahig. Napahawak sa ulo. Bakit ngayon pa? Bulong niya. Parang gusto niya nang sumuko. Kung ganito rin lang, bakit pa siya magpapatuloy? Baka ito ng hudyat na hanggang dito na lang siya. Mas mabuti pa sigurong tumigil na lang. Walang problema, walang kaso. Tahimik na buhay. Pero wala na ring pangarap. Kinabukasan ay dumiretso siya kay Mang Ruben. Pagpasok niya sa bahay, naroon pa rin ang matanda. Nakaupo sa sofa. May hawak na baso ng tubig pero hindi pa rin nauubos. Tay, mahinang tawag niya. Napalingon ang matanda. Badet? Opo. Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya na napigilan. May problema po ako. Tumingin ang matanda pero parang hindi agad nakasunod. May nagreklamo po. Sinasabi nila na sumakit daw ang tiyan nila sa kape ko. Pinagbabayad nila ako ng malaki. Tahimik lamang ang matanda. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin. Parang gusto ko na lang pong tumigil. Hindi niya napigilan ang boses niya na manginig. Tay, baka hanggang dito na lang siguro ako. Sandaling tumingin lang ang matanda sa kanya. Parang malabo ulit ang mata. Pero maya-maya ay may nagbago. Umayos ang tingin nito. Diretso, hindi lutang. Labanan mo. Napatigil si Badet. Tay, labanan mo. Ulit ng matanda na mas malinaw ang boses. Ginagawa lang nila yan para papagsakin ka. Nanlaki ang mata ni Badet. Iba ito. Hindi na ito yung nalilito. Hindi na ito yung nagtatanong ng pangalan. Ito ang matandang unang kumausap sa kanya. Sigurado po kayo? May kalaban ka na, sabi nito. Hindi ka nila kayang talunan sa trabaho, kaya sisiraan ka. Napahigpit ang hawak ni Badet sa bag niya. Pero, paano po kung totoo? Umiling ang matanda. Alam mo sa sarili mo kung malinis ang ginagawa mo. Opo, kung sigurado ka, huwag kang matakot. Tahimik si Badet. Sa unang pagkakataon mula kahapon, may narinig siyang malinaw na direksyon. Sa sumunod na mga araw, naghanap siya ng paraan. Kumuha siya ng test sa tubig at ingredients niya. Humingi siya ng tulong sa isang kakilala na may alam sa ganitong kaso. Nakipag-usap siya sa ibang customers na kasabay noong araw na sinasabi ng nagreklamo. Isa-isa, lumabas ang totoo. Wala namang ibang nagkasakit. Malinis ang supply niya. At ang lalaki nagreklamo, may connection pala sa may-ari ng kabilang coffee stall. Ang dati niyang katabi. Inubala ng customer simula nang lumago ang cafe niya. Muling nagkita sa barangay, sa parehong lugar, sa parehong mesa. Pero ibang Badet na ang nakaupo. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya tahimik. May dala po akong resulta, sabi niya habang nilalapag ang papeles. Malinis po ang produkto ko. Wala pong ibang nagkasakit. Tumingin ang officer sa papel. Sumunod, tiningnan ng lalaki. Unti-unting nag-iba ang itsura ng nagreklamo. Hindi na ganoong kadiretso ang tingin. May ebidensya rin po ako na may connection siya sa ibang coffee stall. Dagdag ni Badet. Tahimik ang kwarto. Maya-maya ay nagsalita ang officer. Parang kailangan pa nating imbestigahan ito. Hindi na lumaban ang lalaki. Tumahimik na lang. Paglabas si Badet ng barangay hall, napahinga siya ng malalim. Mainit pa rin ang araw. Maingay pa rin ang paligid. Pero ibang-iba na ang pakiramdam niya. Hindi siya bumagsak, hindi siya umatras. Lumaban siya. At lumabas ang totoo. Kinagabihan ay bumalik siya kay Mang Ruben. Tay, okay na po, sabi niya. Nakaupo naman ang matanda, tahimik lang. Talo po sila. Hindi po totoo yung reklamo.
Napatingin ang matanda. Ngumiti ng konti. Alam ko. Napatigil si Badet. Tay, naaalala niyo? Pero bago pa siya masagot, muling nag-iba ang tingin ng matanda. Sino ka nga ulit? Napabuntong hilinga si Badet pero napangiti rin. Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya na kailangan ng sagot. Dahil kahit sandali lang, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa laban. Mabagal ang pag-ikot ng electric fan sa tabi ng kama ni Mang Ruben. Hating gabi na pero gising pa si Badet. Nakaupo siya sa plastic na silya. Nakasandal ng konti sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ng matanda. Mahina ang ilaw sa kwarto. Galing lang iyon sa maliit na lampshade sa mesa na may katabing gamot, thermometer at baso ng tubig. May amoy ng menthol ointment, alcohol at lugaw na hindi naubos sa mangkok sa gilid. Payat na si Mang Ruben ngayon. Mas kita ng mga buto sa kamay niya. Mabagal na rin ang paghinga. Minsan, napapahinto si Badet sa pagtingin sa dibdib nito para siguraduhin kung humihinga pa. Tay, mahina niyang tawag. Dahan-dahan namang dumilat ang matanda. Nandoon pa rin ang pagod sa mukha nito. Pero sa gabing iyon, malinaw na ang tingin. Hindi ka pa umuwi? Tanong nito. Umiling naman si Badet. Dito lang po ako. Cafe mo? Naayos na po. Si Jess at Carlo muna ang nagsara. Bahagyang tumango ang matanda. Ilang segundo itong nakatingin sa kisame. Saka bumalik ang tingin kay Badet. Pagod ka na. Huwag niyo na po ako intindihin. May maliit na ngiti sa gilid ng labi ng matanda. Hindi tulad ng ngiting paslit o malakas. Yung tipong pagod na, pero totoo. Matigas ulo mo, sabi pa nito. Napangiti na rin si Badet. Sa inyo ko rin po natutunan. Sa labas ng bahay may mahinang tahol ng aso. May dumaan na motor sa kalsada. Pero sa loob ng kwarto, mabagal ang galaw ng oras. Paminsan-minsan lang ang tunog ng kutsara na tumatama sa baso kapag inaayos ni Badet ang gamot. Lumapit siya ng konti at inayos ang kumot sa tiyan ng matanda. May masakit po ba? Wala na, sagot nito. Yon ang kinatakot ni Badet. Kasi nitong mga nakaraang araw, lagi itong may nararamdaman. Hirap huminga, masakit ang katawan. Nang gabing bigla nitong sinabi na wala na, parang may kung anong bumigat sa dibdib niya. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Mang Ruben. Tay, nandito lang po ako. Tumingin sa kanyang matanda. Matagal na parang may gustong sabihin. Badet. Opo. Salamat. Napakagat si Badet sa labi. Ako po ang dapat na magpasalamat. Hindi na sumagot ang matanda. Pumikit ito pero hindi binitawan ang kamay niya. Lumipas ang ilang minuto o baka isang oras, hindi na rin sigurado si Badet. Nakaupo lang siya roon. Nakayuko paminsan-minsan. Tapos titingin ulit sa mukha ng matanda. Hanggang sa napansin niyang hindi na gumagalaw ang dibdib nito. Tay, wala. Lumapit siya. Hinawakan ng pisngi nito. Nilapit ang tenga sa ilong. Wala na. Nanginig ang balikat ni Badet. Hindi siya napasigaw. Hindi rin siya agad umiyak. Para siyang natulala habang hawak pa rin ang kamay ng matanda na dahan-dahan ang lumalamig. Tay, ulit niya na mas mahina. Doon, nagsimulang tumulo ang luha niya. Tahimik lang ang pag-iyak niya sa gilid ng kama. Walang malaking eksena. Walang drama na may sigaw. Umiyak lang siya habang nakahawak sa taong unang naniwala sa kanya nang walang kapalit. Makalipas ang ilang araw, nasa maliit na punerarya si Badet. Malamig ang aircon sa loob. May amoy ng bulaklak, kandila at kape mula sa paper cup na hawak ng ilang bisita. Nasa dulo ang kabaong ni Mang Ruben. Simple lamang, walang ingrandeng dekorasyon. Si Badet ang nag-asikaso ng lahat. Siyang kumausap sa punerarya, siyang bumili ng barong, siyang tumanggap sa iilang dumalaw na kapitbahay. At noong akala niya tahimik lang magiging lamay, biglang dumami ang tao.
3 lalaki at 2 babae ang dumating nang halos sabay-sabay. Pormal ang mga suot, pero halatang hindi sanay sa lugar. Yung isang babae, todo ang alahas. Yung isang lalaki naman, parang mainit agad ang ulo pagpasok pa lamang. Ikaw si Badet? Tanong ng isang lalaking nasa 40. Opo, sagot niya. Kaming mga pamangkin ni Tito Ruben. Napatingin si Badet sa kanila. Hindi niya pa nakita kahit isa sa mga ito sa bahay ng matanda. Hindi noong may sakit. Hindi noong naghahanap ng bantay. Hindi noong kailangan ng gamot. Ngayon lang sila lumitaw. Ngayon lang po kayo napadaan? Diretsong tanong niya bago niya napigilan ang sarili. Hindi naman nagustuhan ng babae ang tono niya. May buhay din kami. Hindi kami kailangang magpaliwanag. Tumikim ang isa pang lalaki. Nasaan ang mga dokumento ni Tito? May mga negosyo siya. May mga accounts. Kailangan naming asikasuhin. Mas lalo lang nanlamig ang tingin ni Badet. Kaya pala sila nandun. Hindi para magluksa, kundi para magtanong kung ano ang naiwan. Wala po akong hawak na ganyang dokumento, sagot niya. Imposible. Mabilis sa sagot ng lalaking unang nagsalita. Ikaw ang kasama niya nitong mga huling taon. Kasama po bilang tagapag-alaga. Hindi po bilang naghahalongkat ng papeles niya. Magsasalita pa sana ang babae nang may pumasok na lalaking nakabarong at may dalang leather folder. Excuse me? Sabi nito. Ako si Attorney Villanueva. Napalingon ang lahat. Lumapit ang abogado kay Badet at bahagyang tumango. Ikaw si Miss Badet? Opo. Nag-iwan sa akin ng instruction si Mr. Ruben bago pa lumala ang kondisyon niya. May reading ng will at documents bukas ng hapon. Nagkatinginan ng mga pamangkin. Attorney kami ang family, sabi ng lalaking galit. Alam ko po, kalmadong sagot ng abogado. At mas mabuting naroon kayong lahat. Kinabukasan, nasa opisina sila ng abogado. Malamig ang loob, malinis ang sahig. May amoy ng papel, kahoy na cabinet, at air freshener. Nasa mahabang mesa si Badet sa isang dulo, at sa kabilang mga pamangkin naman ni Mang Ruben. Lahat sila ay tahimik, pero halata sa mga mukha nila na may inaasahan silang mana. Inayos ni Attorney Villanueva ang salamin niya at inilapag sa mesa ang makapal na folder. Bago pumanaw si Mr. Ruben, sabi niya, nag-iwan siya ng notarized will, business records, at personal journal entries. Nalaki ang mata ni Badet sa salitang business records. Business? Akala niya may naipon ng matanda. Konting investment. Konting pera. Hindi niya akalaing may mas malaki pa roon. Binuksan ng abogado ang folder. Si Mr. Ruben ay may existing share sa ilang rental properties, isang trucking line partnership, at 2 maliit na wholesale businesses na matagal nang pinamamahalaan ng mga taong hinire niya. Halos mawala naman ang reaksyon si Badet. Samantalang ang mga pamangkin, biglang umayos ang upo. Sabi ko na, mahina pero mayabang na bulong ng babae. Nagpatuloy ang abogado. Ngunit ayon sa kanyang legal will, wala sa mga pamangkin ang nakalista bilang pangunahing tagapagmana. Parang sabay-sabay na natigil ang paghinga sa loob ng silid. Ano? Malakas na sabi ng lalaki na kaputi. Imposible yan. Please, sabi ng abogado. Sabay taas ng kamay. Babasahin ko po ng buo. Kinuha niya ang isang papel at nagsimulang magbasa. Sa maikling sabi, malinaw ang nilalaman. Lahat ng natitirang pera, investment, at legal interest ni Mang Ruben sa kanyang mga negosyo ay iniiwan niya kay Badet. Direktang kay Badet. Walang kahati, walang kondisyon. Naniga si Badet sa kinauupuan niya. Ano pong sabi ninyo?
Mahina niyang tanong, kahit narinig naman niyang malinaw. Tumingin ang abogado sa kanya. Ikaw ang itinalaga niyang solong tagapagmana. Biglang nagsalita ang mga pamangkin ng sabay-sabay. Hindi pwede yan. Na-manipulate siya. Imposible. Sino ba yan? Pero hindi agad nakagalaw si Badet. Parang ang layo ng boses ng lahat. Ang malinaw lang sa kanya, yung huling narinig niya. Ikaw ang tinalaga niyang solong tagapagmana. Naglabas ang abogado ng isa pang maliit na notebook na maingat na nakabalot. May iniwan din siyang personal diary. May ilang entries dito na dapat mong marinig. Binuksan niya iyon at nagsimulang magbasa. Nakasulat doon kung paano unang napansin ni Mang Ruben si Badet sa terminal. Kung paano niya itong pinanood ng ilang buwan. Kung paano niyang sinubukang hindi agad tumulong para makita kung hanggang saan ang tiyaga nito. Pagkatapos naroon ang pinakamasakit na pinakagulat na bahagi. Ang pagkalimot ko, basa ng abogado, ay hindi lubos na totoo gaya ng iniisip niya. Humina ang katawan ko, oo. May mga sandaling pagod ang isip ko. Pero pinili kong magmukhang mas mahina kaysa totoo para makita kung paano niya hahawakan ng perang hindi ko na mabibilang. Napakapit si Badet sa gilid ng upuan. Nasa diary din ang mga detalye. Na alam ni Mang Ruben kung kailan siya nagbabalik ng eksaktong share. Na alam nitong hindi siya kumukuha kahit walang nakakakita. Na alam nitong may mga araw na binibilang pa rin niya ng maayos ang perang para rito. Na pati nang nagkaproblema siya sa gawa-gawang kaso, sinusubaybayan pa rin siya nito sa tulong ng abogado at ilang kakilala. Pinili ko si Badet. Basa pa ng abogado. Hindi dahil sa mahirap siya. Hindi dahil mabait lang siya. Pinili ko siya dahil sa lahat ng taong nakita ko sa negosyo, siyang bihirang hindi nagbago nung nagkaroon ng pagkakataong mandaya. Tahimik ang buong silid. Pati ang mga pamangkin ay natigil. Nandoon sa notebook ang lahat. Pati ang bilin ni Mang Ruben na kung dumating ang araw na mawala siya, ipaubaya kay Badet ang lahat dahil alam niyang hindi ito magsasayang ng tiwala. Umiyak si Badet pero hindi niya napapansin. Tahimik lang na tumutulo ang luha niya habang nakatitig sa diary. Tahimik na ang loob ng Ruben's Brew bago magbukas. Nakatayo si Badet sa harap ng maliit na opisina sa likod ng cafe. Hawak niya ang kahon na binigay sa kanya ni Attorney Villanueva matapos ang reading ng will. May isa pa raw po kayong hindi nababasa, sabi ng abogado noon. Ngayon niya lang ito bubuksan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa mesa. Naroon ang ilang dokumento, lumang relo at isang sobre na may sulat kamay. Para kay Badet. Huminga siya ng malalim bago buksan. Sa loob ay isang sulat na maayos ang pagkakatupi at kilala niya agad ang sulat kamay kay Mang Ruben. Umupo siya sa upuan, hinawakan ng papel at nagsimulang magbasa. Badet, kung binabasa mo ito, ibig sabihin hindi na kita masasabihan ng harapan. Hindi ako sanay magsulat ng mahahabang salita, pero gusto ko may maiwan ako sa'yo na hindi pera. Hindi titulo kundi mensahe. Una sa lahat, salamat. Hindi lang dahil inalagaan mo ako nung mahina na ako. Hindi lang dahil ikaw ang nagpakain at nagpainom ng gamot at nagtiyaga sa mga araw na hindi ko na maaalala ang sarili ko. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Maraming tao ang nawawala kapag wala ng pakinabang ang isang matanda. Pero ikaw, lalo ka pang lumapit. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ang ganoong klaseng pag-aalaga sa huling bahagi ng buhay ko. Wala man akong anak. Matagal ko nang tinanggap yon. Pero sa mga araw na kasama kita, lalo na nung nakaupo ka sa tabi ng kama ko, habang hawak ang kamay ko, hindi ko naramdaman na mag-isa ko. At doon ako nagpapasalamat. May isa pa akong aaminin sa'yo. Hindi lahat ng pagkalimot ko ay totoo.
Ang mga araw na mahina talaga katawan ko. May mga sandaling nalilito ako pero may mga pagkakataon din na malinaw ang isip ko. At pinili kong huwag yan ipakita. Gusto ko makita kung paano mo hahawakan ang pagkakataon. Hindi dahil gusto kitang subukin para pabagsakin, kundi dahil gusto ko makasigurado kung tama bang taong pinili kong pagkatiwalaan at hindi mo nga ako binigo. Araw-araw kahit wala akong tanong, ibinibigay mo ang parte ko ng buo. Kahit walang nakakakita, hindi ka nagbawas. Kahit may pagkakataon kang lumihis, hindi mo ginawa. Iyon ang bagay na hindi natutunan sa libro. Iyon ang ugali na bihira ako makita sa mga taong nakasama ko sa negosyo. Napansin ko rin kung paano mo nilaban ang pangarap ko, pangarap mo. Hindi ka umatras kahit ilang beses kang muntik bumagsak. Nakita ko kung paano ka nagsimula sa kariton. Nakita ko kung paano kang pinaalis sa pwesto. Nakita ko kung paano ka nawala ng customer. At nakita ko rin kung paano ka tumayo ulit. Hindi dahil may pera ka, kundi dahil may prinsipyo ka. At nung nagkaroon ka ng problema, yung gawa-gawang kaso laban sa'yo, gusto kong lumabas sa tulungan ka kaagad. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Gusto kong makita akong lalaban ka. At lumaban ka. Hindi ka nagpalaman sa takot. Hindi ka nagpadala sa pressure. At doon ay lalo akong humanga sa'yo. Badet hindi ko binibigay sa'yo mga naiwan ko dahil naaawa ko sa'yo. Hindi rin dahil wala akong ibang mapagbibigyan. Ibinigay ko to sa'yo dahil pinatunayan mo na kaya mong hawakan ng tiwala. Na mas mahalaga iyon kaysa sa talino. Mas mahalaga iyon kaysa sa diskarte. Dahil ang negosyo natututunan. Pero ang integridad, pinipili. Kung may hihilingin man ako ay ito lang. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nagsimula. Alalahanin mo yung mga araw na binilang mo ang barya. Yung mga umagang basa ka sa ulan. Yung mga pagkakataong pwede kang mandaya pero pinili mong hindi. Dalhin mo iyon kahit gaano pa kalaki ang marating mo. At kung dumating ang araw na may makikilala kang katulad mo, yung lumalaban kahit walang kasiguraduhan, huwag kang matakot na tumulong. Doon iikot ang lahat. Salamat, Badet. Hindi ko man naranasan na maging ama, naranasan ko namang maging gabay. At sapat na yon para sa akin. Ruben. Natigil si Badet sa pagbabasa. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya. May mga patak ng luha na tumama sa papel. Pero maingat niyang pinunasan niyon. Hinawakan niya ang sulat sa dibdib niya sandali. Sa labas ng opisina ay naririnig niya ang boses ni Jessa. Ma'am, ready na po yung machine. May kalansing ng tasa. May tunog ng grinder. May amoy ng bagong kape na pumapasok sa loob. Buhay na ulit ang cafe. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ang liham. Lumabas siya sa main area, tumingin sa buong shop. Mas maliwanag na ngayon. May mga taong papasok na. May mga ngiti. May mga kwento na magsisimula sa bawat baso ng kape. Napatingin siya sa larawan ni Mang Ruben sa dingding. At hindi ko po sasayangin. Mahina niyang sabi. Pinunasan niya ang natitirang luha sa mata niya. Huminga ng malalim at lumakad papunta sa counter. Handa na ulit para sa panibagong araw. Dahil ngayon, hindi na lang ito negosyo. Ito ay tiwala na ipinasa at responsibilidad na pipiliin niyang panindigan araw-araw. May mga legal documents po tayo rito, sabi ng abogado, sabay bukas ng ibang folder. Titles, bank endorsements, transfer papers. Malinaw pong pagkakalatag. Wala pong magiging problema sa validity. Lalaban kami dyan, galit na sabi ng isang pamangkin. Tumango ang abogado. Karapatan niyo po iyan, pero kompleto ang papeles. Pinaghanda nito ni Mr. Ruben. Hindi na halos marinig ni Badet ang sumunod. Tumingin lang siya sa diary, sa sulat kamay ng matanda, sa ilang pahina na may petsa at simpleng obserbasyon. Maagang dumating si Badet kahit umuulan. Ibinalik ang sobra kong pera. Hindi niya alam pero nakita kong buo ang bilang ng parte ko.
Mas may dangal siya kesa sa mga kadugo kong matagal nang lumayo. Napayuko siya, tuluyang napaiyak. Ilang buwan ang lumipas, mas malaki na ngayon ang coffee shop. Hindi na maliit na cafe sa gilid ng kalsada. Nasa mas magandang pwesto na ito. May malalaking bintana, maayos na ilaw at mas maraming mesa. Mas malawak ang counter. Mas maaliwalas ang kisame. At pagpasok pa lang ay sasalubong ng amoy ng bagong giling na beans, tinapay at maliit na pastry. Sa taas ng counter malinaw ang pangalan ng shop. Ruben's Brew. Nakatayo si Badette sa gitna ng shop bago magbukas. Tahimik ang paligid. Wala pang customers. Ang naririnig lamang ay tunog ng makina habang piniprepare ng staff ang araw. At ang mahinang kalansing ng mga tasa. Nakasuot siya ng simpleng blouse at apron. Mas maayos na itsura niya ngayon. Pero pareho pa rin ang mga mata. Mata ng taong dumaan sa gutom. Takot, pagod, at pagpili. Sa dingding malapit sa counter, may maliit na framed photo ni Mang Ruben. Lumapit siya roon. Hinawakan ng frame. At doon siya napaiyak ulit. Hindi yung iyak na kagaya ng nasa punerarya. Ito ang iyak ng taong naaalala ang lahat mula umpisa. Yung kariton, yung ulan, yung barya, yung unang sobre, yung pagtitimpi. Yung hindi pagkuha ng hindi kanya, yung pagtitiwalang hindi niya sinayang. Pinunasan niya ang luha niya, pero may ilan pa ring tumulo. Mula sa salamin ng shop, pumapasok ang liwanag ng umaga. Tumatama iyon sa counter, sa mga upuan, sa menu board, at sa pangalang ipinangalan niya sa matanda. Tumingin siya sa kabuuan ng shop. At mahina, halos parang kinakausap lang niya ang sarili niya. Sinabi niya, "Hindi pera ang nagpalaki ng negosyo ko, kundi tiwala." At doon na nga po natatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba mga ka-Ate Jane? Ako oo. At ang pinaka-takeaway ko na life lesson dito is huwag matakot sumubok ng bago. Dahil doon nagsisimula yung tunay na progress or paglago natin. Alam mo yung every step sa buhay natin, andyan yan may kaba, may hesitation, pag-aalinlangan. Pero sa likod ng mga hesitation na yon is the chance or opportunity to learn, to progress, to improve, at to discover yung mga kaya pala natin gawin na hindi mo akalain na meron ka. Alam mo yon? Di ba nga ka Ate Jane, may kasabihan tayo na kung hindi ka susubok, siguradong wala kang mararating. Pero kung susubok ka, may pagkakataon kang magtagumpay. So, why not take a chance, 'di ba? Sa lahat ng bagay. Scary, pero malay mo, 'di ba? Mag-succeed tayo. Anyway, thank you sa muling pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayon. Ikaw ka Ate Jane, ano naman ang iyong natutunan or realization sa iyong narinig na kwento ngayong araw? Paki-comment naman sa baba para mabasa ko. So, salamat sa pagsama sa akin ngayon at magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga stories. Thank you everyone. God bless at mag-ingat kayong lahat. Bye-bye!